24 anyos pa lamang si Lourdes nang ma-inlove sa kanilang kapitbahay na kalilipat lamang galing Amerika. Unang kita pa lamang ni Lourdes kay Zeus ay tumibok na kagad ang kanyang puso. Hanggang sa lumipas ang 1 taon ay patuloy pa rin ang kanyang pagpapantasya sa gwapong lalaki. Nursing student si Lourdes at graduating na siya sa taong iyon. Mas lalo pang natuwa si Lourdes nang malaman niyang nasa iisang paaralan sila nag-aaral ng lalaking kanyang nagugustuhan. Nasa gate siya naghihintay kay Zeus nang bigla siyang kalabitin ng kanyang kababatang si Hades. "Anong ginagawa mo dyan, Aling Lourdes?" Tanong ni Hades sa kanya. Napasinghap naman si Lourdes at inirapan ng kanyang kababata. "Pakay mo ba, paring Hades? Hinihintay ko ang baby Zeus ko." "Bebe mo? Hindi ka nga pinapansin ng lalaking yun eh. Grabe na iyang pagpapantasya mo talaga." "Hoy, wala kang pakialam dahil mahal ko ang baby Zeus na yan. Umalis ka nga dyan at baka nakaalis na yun." "Yeah, right. Kanina pa umalis si Zeus. Kaya nga kita kinausap para makalagpas siya dahil alam ko naman na hinihintay mo siya." Nag-init ang ulo ni Lourdes at tiningnan ng masama ang kababata. "Pakialam mero ka talagang lalaki ka. Umalis ka na nga. Hindi ko tuloy nakita ang baby Zeus ko dahil sa'yo." Napatawa si Hades nang magsimulang magmarcha palayo si Lourdes at mabilis itong sinundan. "Huy, makikita mo pa naman siya sa bahay nila pag uwi natin. Magkapit bahay tayo, remember?" "Che, sa gusto ko makita siya ngayon dito eh. At iba naman mamaya. Alam mo bang nawawala ang pagod ko sa tuwing nakikita siya kahit sa malayo? Pero wala na. Stress na nga ako sa klase. Stress pa ako sa'yo." Mas lalo pang natawa si Hades at ginulo ang buhok ni Lourdes. "Huwag ka nang magalit dyan. Bibilhan na lang kita ng ice cream." Biglang napatigil sa paglalakad ang dalaga at mabilis na lumingon kay Hades. "Talaga? Bibilhan mo ko? Bakit? May pera ka ba?" "Ouch ha? Hindi pa naman siguro kami naghihirap, Lourdes, ano? Tsaka 20 pesos lang naman yung corneto na paborito mo." Biglang nawala ang pagkainis ng dalaga at napalitan ng tuwa ang mukha nito. Dahan-dahan itong lumapit kay Hades at mabilis na humawak sa bewang ng binata. Sige na nga. Bati na tayo. 2 corneto akin ha. Baka makita natin si Zeus mamaya sa labas ng bahay nila. Ibibigay ko." Kinikilig nitong wika. Napailing na lamang si Hades at nagsimula ng maglakad. Pangiti-ngiti pa si Lourdes habang sinasabayan ng kababata hanggang sa narating nila ang convenience store kung saan sila palaging bumibili ng ice cream. Lihim na napangiti si Hades nang makitang nag-e-enjoy si Lourdes nang naibigay na niya ang pagkain. Tila bumalik sila sa pagkabata sa mga oras na yun. Matagal nang may lihim na pagtingin si Hades para kay Lourdes, lalo na't ito lang ang tanging kasama niya mula ng mga bata pa sila hanggang sa kanilang paglaki. Siya lang din naman ang tanging bukang bibig ng dalaga nang hindi pa nito nakilala si Zeus. Nagbago lang ang lahat mula nang lumipat ng tirahan ng lalaki at kapitbahay pala nila ito. Ngunit hindi nagpatinag si Hades at hindi pa rin iniwan si Lourdes kahit paminsan ay nagsiselos na siya rito. Wala kasing ibang bukang bibig si Lourdes kundi si Zeus na hindi man lang siya nito pinapansin kahit isang beses lang. "Bilisan mo dyan at may trabaho pa akong pupuntahan, Manang Lourdes." Wika ni Hades sa dalaga habang kumakain ito at nakatingin lamang siya. Biglang nagtagpo ang kilay ni Lourdes at inirapan siya. "Mauna ka na. Tatapusin ko pa itong isa eh." "Oh, akala ko ba ibibigay mo yun kay Zeus?" "Hello, tingin mo tatanggapin niya to? Hindi, di ba? Kakainin ko na lang kaysa masayang." Ngumiti si Hades at hindi napigilang panggigilan ng mukha ni Lourdes. "Aray, ano ba? Ito bang kabayaran sa ice cream ha? Much better sa'yo na lang."
Humalakhak si Hades sabay iling. Hindi naman po. Nagre-recharge lamang ako at tiyak mapapagod ako mamaya sa construction. Hindi naman ako katulad mo na may kaya sa buhay. Kailangan kong kumayod para may pangkorneto tayo. Biglang nakadama ng awa si Lourdes, kaya naman hinayaan na niya si Hades. Matagal na niyang kilala ang binata at alam niya kung gaano ito kasipag magtrabaho upang makapag-aral ng kolehiyo. Minsay hinihiling ng dalaga na sana'y araw-araw may pasok upang makita niyang malinis ang kanyang kababata. Dahil sa oras na magtrabaho na ito sa construction, ay tiyak dumi ang aabuti nito. Ganun pa man, ay malaki ang respeto ng dalaga para kay Hades dahil nag-aaral pa lamang ito, ay kaya na nitong maghanap ng pera. Hindi katulad niya. O siya, tara na, at baka malate ka pa. Mapagalitin ka pa tuloy ni Foreman. Kasalanan ko pa tuloy. Huwag ka nang umuwi ka agad mamaya at dadalhan kita ng pagkain. Uwi ka ni Lourdes at tumayo na sa pagkakaupo. Biglang umaliwalas ang mukha ni Hades at tumakbay sa dalaga. Talaga? Gagawin mo ulit yun? Magluluto ka ba? Hello, hindi ako marunong, di ba? Ipag-uutos ko kay mommy na magluto ng marami para may kakainin ka mamaya sa construction site. Magtitira rin ako para sa nanay mo. Naks naman, bumabawi ang manang na yan, oh. O siya, bilisan na natin para makapagsimula ka agad ako sa pagtatrabaho. Tamang-tama't bibisita ka mamaya. Napailing si Lourdes, ngunit hindi na lamang nagsalita. Hanggang sa makarating sila sa bahay, at umalis na rin kaagad si Hades nang makapasok na siya. Biglang nawala sa kanyang isip si Zeus, dahil iniisip niya kung anong ipapaluto sa kanyang ina para sa kanyang kababata. Pagpasok niya sa loob, ay nakita ni Lourdes ang kanyang ina na tumitingin ng pwedeng lutuin sa ref. Hi Mom! Anong lulutuin mo tonight? Oh, hi love! Handyan ka na pala. Bala kong magluto ng tinolang manok. Bakit? May papaluto ka? Pwede bang magluto kayo ng adobong baboy po, Ma? At bala kong bigyan si Hades mamaya. Nasa site po siya ngayon at sinabi ko sa kanya na hahatiran ko siya ng pagkain doon. Oh, no problem dear. Ako nang bahala. Just give me 1 hour at pwede mo nang ihatid kay Hades ang pagkain. Thanks Mom, you're the best. Napangiti na lamang ang ina ni Lourdes at tumango sa dalaga. Alam ng ginang ang tunay na nararamdaman ni Hades para sa kanyang anak at boto siya rito kahit mahirap lamang ang binata. 6:00 na ng gabi nang tawagin ng ginang si Lourdes at agad naman itong bumaba galing sa kanyang kwarto. Kumuha ng maiinom si Lourdes at agad lumabas ng bahay nang makitang handa na ang lahat. Paglabas pa lamang niya, ay nakita niya si Zeus na nakaupo sa labas ng bahay nito. Biglang napasinghap ang dalaga at hindi alam kung itutuloy ba ang paglalakad o lalapitan ng binata. Ay, what to do? Lalapitan ko ba siya? Pero paano itong pagkain ni Hades? Ay, naku naman. Minsan lang kung magpakita sa akin tong baby Zeus ko eh. Biglang tumingin sa kanyang banda ang binata at lalo siyang nagpanik dahil tumayo ito at akmang lalapit sa kanya. OMG, he's coming! Lord, first time too! Sigaw ng utak ni Lourdes at hindi na nakalakad dahil hinihintay niyang makalapit ang binata sa kanya. Anong ginagawa mo sa madilim na lugar na ito, Lourdes? Tanong ni Zeus na lalong nagpapanik sa dalaga. Oh my, he's talking to me. Oh my gosh, is this for real? Saad muli ng dalaga sa kanyang isip. Lourdes? Hello, are you there? Tulala ka yata. May masakit ba sa'yo? Ha? Wala. Nandito ako upang makita ka. Hindi. Pupuntahan ko si Hades. Tumango si Zeus at agad namulsa. Samahan na kita. Masyadong delikado ang lugar na to para sa isang tulad mo.
Hindi napigilan ni Lourdes ang mapasinghap at kitang-kita ito ni Zeus. Bakit? You don't trust me? Ha? Hindi. Hindi ganun yon. Kasi naman, 1 taon ka na nakatira dito pero ngayon mo lang ako kinausap. Naninibago lamang ako. Oh, I see. Sorry then. Masyado kasi akong tutok sa pag-aaral kaya ganun. Anyway, napapansin naman kita. Hindi naman ako bulag para di ka makita. Hindi na nakaimik si Lourdes at nagsimula ng maglakad. Hindi niya alam kung paano pahihintuin ang nagdadabog niyang puso sa mga oras na yun. Hindi pa rin siya makapaniwala na pinapansin at kinakausap na siya ng long-time crush niya. Pagdating sa site, ay hinanap ng mga mata ni Lourdes ang kanyang kababatang si Hades at nakita niya naman agad itong nagmamasa ng simento. Kaagad niya itong tinawag at kumaway pa upang makita siya. Nang lumingon ang binata, ay napangiti itong makita si Lourdes. Ngunit agad ring nagtagpo ang dalawang kilay ni Hades nang makita kung sino ang kasama ng dalaga. Mabilis na binitawan ni Hades ang pala at lumapit sa dalawa. Zeus, wika ni Hades at tumitig kay Lourdes. Hay pare, hinatid ko lang si Lourdes at madali masadaan. Andito ka pala nagtatrabaho? Oo. At kailan pa kayo naging close ng kababata ko? Hades! Biglang pinanlakihan ng mga mata si Hades ng kanyang kababata, ngunit hindi niya ito pinansin. Mag-usap na muna tayo, Zeus. Seryosong wika ni Hades at tumango naman si Zeus dito. Balak pa sanang pigilan ni Lourdes ang dalawang binata, ngunit lumayo na ito sa kanya. Anong plano o balak mo para sa kababata ko, ha, Zeus? Tanong ni Hades. Wala akong plano at lalong wala akong balak sa kababata mo. Siguraduhin mo lang dahil alam kong alam mo na may gusto sa'yo si Lourdes noon pa mang nakita kanya. Oh, she's not my type, bro. Sinasabi ko sa'yo wala akong plano sa kanya. Yes, she's pretty. Pero mas inuuna ko sa ngayon ang pag-aaral ko. Babalik rin ako ng Amerika after graduation. Inuuna mo pa ang pag-aaral mo? Pero paano kung tapos ka na? Pagtutuunan mo na ng pansin si Lourdes? Hindi rin. She's just a neighbor to me. Nothing more, nothing less. Nakahinga ng maluwag si Hades, ngunit nakaramdam naman siya ng lungkot para sa kababata. Ayaw na ayaw niyang nalulungkot si Lourdes, lalo na't kasiyahan niya ang dalaga. Huwag mo nalang ipaalam kay Lourdes ang napag-usapan natin ngayon. Tiyak akong malulungkot yun kapag nalaman niyang hindi mo siya type. Saad ni Hades. Yes, dahil wala rin naman akong balak ipaalam sa kanya to. Bumalik ka na sa trabaho mo at baka hinahanap ka na. Mauna na akong umuwi. Kaagad bumalik si Hades sa construction site kung saan naghihintay si Lourdes sa kanya. Nasaan si Zeus? Pinaalis mo ba? Galit na wika ni Lourdes. Hindi Sinabi niyang uuwi na siya matapos kaming mag-usap. At ano namang pinag-usapan ninyo? Alam mo bang matagal ko na itong pangarap, Hades? Alam ko ho, manang. Ang OA mo naman masyado. Kumain na nga lang tayo. Nagtanong lang ako kung anong nakain niya at sumama siya dito. Alam naman nating mayamang tao yun at hindi sanay sa alikabok. Biglang kumalma si Lourdes at umupo sa tabi ni Hades. Oo nga no. Naku, nakakahiya naman at sumama pa siya sa akin dito. Ang malas naman. At ngayong gabi pa talaga siya sumama. Baka allergy yun sa malikabok na lugar. Umuwi ka na rin kaya at baka ma-allergy ka rin. Alam mo namang sensitive ang balat mo sa ganitong lugar. Saka na, may gamot naman ako sa bahay. Baka magutom ka pa rito kung hindi kita dinalahan ng pagkain, no? Nox, kaya mahal na mahal kita eh. Dahil mahal mo rin ako. Biro ni Hades na ikinangiwi ni Lourdes. Yuck! Anong mahal ang pinagsasabi mo dyan? Hindi kita mahal, no? Si Zeus lang ang mahal ko at hindi ikaw. Zeus ang pangalan ng mahal ko, okay? Sige lang, ipangalandakan mo pa. As if mahal ka ng Zeus na yun.
Nagsimula nang kumain si Hades at hindi na pinansin ng dalaga. Lihim siyang nasasaktan dahil tunay na mahal niya ito at higit pa sa pagkakaibigan nila. Sumabay na rin si Lourdes sa binata at agad umupo sa gilid nang bumalik na sa trabaho si Hades. 9:00 na ng gabi nang mag-out si Hades sa trabaho at nagulat siya nang makitang hinihintay pa pala siya ni Lourdes. "Hinihintay mo ako dito?" Manghang tanong niya. "Opo, kamahalan. Ang tagal mong nag-out ha. Muntik na akong maubos ng mga lamok dito." "Bakit ba kasi nandito ka pa? Akala ko ay umalis ka na kanina." "Ha? Hindi ka ba magti-thank you man lang? Parang galit ka pa." "Look, Lourdes. Hindi naman sa galit ako. Ayoko lang na ginagawa mo to sa akin. Yes, I'm grateful. Pero isipin mo naman ang sarili mo. Baka magka-dengue ka pa nang wala sa oras dahil hinintay mo ako dito." "Excuse me, Hades. Hindi kita hinintay dahil gusto ko. Wala lang akong choice dahil iniwan ako ni Zeus at sobrang dilim na sa daan. Ewan ko sa'yo. Tara na nga." Biglang nasaktan si Hades sa naging sagot ng kababata. Iniisip niya kung anong meron kay Zeus na wala siya. Tuwing kasama siya ng kababata, ay nagagalit lamang ito sa kanya. Sumunod si Hades kay Lourdes at hindi nagsasalita. Napansin naman ito ni Lourdes kaya napatigil ito. "Oh, anong iniisip mo? Nagsisisi ka na ba at sa simpleng thank you ay hindi mo man lang masabi?" Bukas na tayo mag-away, Lourdes. Pagod ako." Matamlay na sagot ni Hades at nagpatuloy na sa paglalakad. Nagtaka naman ang dalaga dahil naninibago siya sa kababata. Alam niyang mahaba ang pasensya ni Hades sa kanya, ngunit sa gabing yun ay tila napagod ito. Hindi na rin umimik si Lourdes hanggang sa naunang pumasok si Hades sa bahay nito at naiwan sa kalsada ang dalaga. Anong nangyari dun? May topak ba yun? Himala. Bulong na lamang ng dalaga. Kinabukasan ay umupo muna si Lourdes sa kanilang sofa at hinintay na susunduin siya ni Hades upang sabay maglakad papunta sa paaralan. Pero nagtaka si Lourdes nang mag-7 na ngunit wala pang Hades na kumakatok sa kanilang pintuan. Mabilis na tumayo si Lourdes at inis na umalis sa kanilang bahay. Hindi rin siya tumingin sa bahay ni Hades dahil naiinis siya rito. Pagdating sa paaralan, ay lalong nagulat si Lourdes nang makitang naroon na si Hades at sumama ito sa ilang estudyante habang namumulot ng plastik na basura. Inis niya itong nilapitan at mahinang binatukan sa ulo. "Hoy, bakit hindi mo ako sinundo sa bahay ha?" Nagulat naman si Hades, ngunit agad ngumiti ng tipid nang makilala siya. "Good morning, Manang. Pasensya ka na at maaga akong pumasok. Hindi kasi ako nakatulog dahil may inisip ako. Kaya maaga rin ako nakapaghanda." Di sana kumatok ka pa rin sa bahay dahil maaga rin naman ako nakapaghanda. Diyan ka na nga." Nagmarcha na si Lourdes palayo kay Hades at napangiti na lamang ng malungkot ang binata. Mas lalo pang nakaramdam ng lungkot si Hades nang makita si Lourdes na nilapitan si Zeus at sabay na naglakad ang dalawa. Anong laban ko dyan? Mayaman yan at mahal mo. Heto lang naman ako. Nagmamahal ang patago sa'yo. At sobrang layo pa ng estado ng buhay natin." Bulong ni Hades. Ilang linggo nang hindi nagkakasama si Hades at Lourdes papasok at pauwi galing paaralan. Ngunit hindi ito masyadong iniisip ng dalaga dahil minsan ay kinakausap siya ni Zeus at sabay rin silang umuwi. "Lourdes, anak, nag-away ba kayo ni Hades?" Tanong ng nanay ng dalaga isang araw nang dumating siya galing paaralan at hinatid siya ni Zeus. "Po? Hindi naman po, Mi. Bakit?" "Hindi ko na kasi siya nakikitang kasama ka. At anong meron sa inyo ang isa pang kapitbahay natin at naging close na yata kayo bigla?" "Naku, si Mommy. Para namang hindi alam na may gusto ako kay Zeus eh. Alam niyo naman na mula nang dumating ng si Zeus dito, ay crush ko na siya." Paano naman si Hades kung ganun?
Po? Anong kinalaman ni Hades sa nararamdaman ko kay Zeus, Mommy? Hindi mo ba alam, Iha? O sadyang blind ka lang? May gusto sa'yo yung kababata mo, Lourdes. Kaya nga nagtaka ko kung bakit hindi kayo magkasama. Sanay kasi ako magkasama kayo palagi, Iha. Napatigil si Lourdes at nagulat sa nalaman. Tumawa siya ng marahan at bigla ring napatigil nang makitang hindi natatawa ang kanyang ina. Okay, Mom. Pero nagkakamali yata kayo ng sinabi. Walang nararamdaman sa akin si Hades at lalong hindi niya ako gusto. Aware din si Hades na si Susan gusto at mahal ko. Siguro mahal niya ako bilang kaibigan lang. Pero si Zeus talagang mahal ko. Napailing ang Donya at tumingin sa labas ng bahay. Kilala ko ang kababata mo, Iha. Alam kong gusto ka niya. At minsan niya na rin inamin sa akin ang nararamdaman niya nung mga bata pa kayo. Wala akong problema kay Zeus, Iha. Pero mas gusto ko si Hades para sa'yo. Mommy, please, stop this nonsense po. Hades is my best friend. At si Zeus naman ang type ko. Baka noon lamang ako gusto ni Hades at hindi na po ngayon. Fine, kung iyan ang iniisip mo ay bahala ka. Pero alam kong hindi ako nagkakamali. Iniwan na si Lourdes ng kanyang ina sa sala at dumiretso na sa kusina. Naiwan namang tulala si Lourdes at hindi mapigilang hindi mag-isip dahil sa narinig. Hades is just being good to me. Dahil kababata niya ako. Pero mahal? Imposible naman yata yun. Sa isip niya at pumasok na lamang sa kanyang silid. Lumipas ang ilang buwan ay nakadama na ng kakaiba si Lourdes para sa kababata dahil harap-harapan na siyang iniiwasan nito. Pagdating sa paaralan ay kaagad itong umaalis tuwing makikita siya. At tuwing uwian naman ay tumatakbo si Hades hanggang sa malampasan ng kanilang bahay. Hanggang sa hindi na makapagtimpik si Lourdes. At pinuntahan na niya ito sa construction site bit-bit ang pagkain na siya mismong nagluto. Napaira pa si Lourdes nang makita ang kanyang sugat sa kamay dahil sa paghiwa ng mga ricados. Nagpatulong naman siya sa kanyang ina pero nagkasugat-sugat pa rin siya. Pagdating sa lugar ay agad niyang nakita si Hades na kumakain ng tinapay at umiinom ng kape. Napailing si Lourdes at lumapit dito. Yan lang ba ang kakainin mo, Hades? Nagluto ako ng pagkain. Heto ang kainin mo. Saad niya rito. At tulad ng inaasahan niya, ay nagulat ito. Ikaw pala, Lourdes. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Dinalahan kita ng pagkain. At nais kong makausap ang kababata ko dahil ilang linggo niya na akong hindi kinikibo. May problema ba tayo, Hades? Sunod-sunod na wika ni Lourdes at umiling lamang si Hades. Wala tayong problema, Lourdes. Masyado lamang akong busy sa trabaho at sa paaralan. Alam mo namang doble kayod ako ngayon. Lalo na't ilang buwan na lang ay gagraduate na tayo. Yan lang bang problema mo? Fine. Ako na ang magbabayad sa school mo. Total, pares naman tayo ng babayaran. It's just that, kausapin mo naman ako. Naguguluhan na kasi ako sa iyo, Hades eh. Bigla-bigla ka nalang nagbabago dyan. Hindi sobrang saya ko dahil sawa kasi napapansin ako ng crush ko. Ikaw naman ngayon na nagkakaganito. Don't mind me, Lourdes. Umuwi ka na at 12:00 pa ako matatapos dito. Tsaka tapos na akong kumain. Nakadama ng sakit si Lourdes sa naging tugon ni Hades sa kanya. Hindi niya lubos maisip na masasabi yun ng kanyang matalik na kaibigan. Alam mo, Hades, fine. Ayaw mong kumain? Bahala ka. Nag-effort pa akong magluto at nasugatan pa ako para sa'yo. Pero ayaw mo pa rin palang tanggapin. Bahala ka. Ibibigay ko na lang to kay Zeus. Akmang aalis na si Lourdes nang biglang tumayo si Hades at tumalikod. Mas mabuti pa nga. Upang mahulog sa yung lalaki na gugustuhan mo. Doon ka na sa kanya. Dahil siya naman talagang mahal mo, hindi ba? Hayaan mo na lang ako rito. Hayaan mo lang na mahalin kita kahit hindi akong mahal mo.
Mabilis na naglakad si Hades palayo kay Lourdes matapos masabi ang matagal niyang naisabihin para dito. Napatigil si Lourdes at tulalang napasunod ng tingin kay Hades. Anong ibig sabihin? Totoo ang sinabi ni Mommy? Mahal ako ng kababata ko? Pero alam niyang si Zeus ang mahal ko. Nais pa sanang maghintay ni Lourdes ng ilang oras upang makausap muli ang binata. Ngunit may importante pa siyang gagawin sa gabing yun. Naglakad na lamang pauwi si Lourdes at patuloy na iniisip ang mga katagang binitawan ng kababatang si Hades. Malapit na siya sa kanilang bahay nang biglang may lalaking humawak sa kanyang kamay. Walang ganang nagtaas ng tingin si Lourdes at napangiti siya ng tipid nang makita si Zeus. Ikaw pala, Zeus. Anong ginagawa mo dito sa labas? I've been following you the whole time, Lourdes. Bakit kayo nag-away ni Hades? Yun ba? Wala yun. Away bata lang yun. Pero hindi na kayo mga bata, Lourdes. Now tell me, bakit kayo nag-aaway ng dalawa? Huminga ng malalim si Lourdes dahil hindi niya alam kung sasabihin niya ba kay Zeus ang totoong nangyari o hahayaan na lamang ito. Come on, Lourdes. May kinalaman ba ito sa akin kaya hindi mo masabi-sabi? Nagtaas ng tingin si Lourdes at tumitig sa mga mata ng binata. Nararamdaman niya pa rin ang kilig tuwing nakikita niya si Zeus. Ngunit nagtataka siya sa gabing yun dahil tila hindi na ito ganun kalalim. Iniisip niya si Hades kahit si Zeus ang kanyang kaharap. Hades loves me. Bulong niya, ngunit narinig naman ni Zeus. Napalunok ng sariling laway ang binata at agad na pamulsa. I know. Matagal ko nang alam. Nung dumating ako dito ay alam kong mahal ka na ng kababata mo. You knew? Pero kaibigan ko lamang siya. At para ko na rin kapatid. Talaga? Ibig mong sabihin hindi mo siya mahal dahil may mahal kang iba? Ako ba? Tanong ni Zeus na nagpalaki ng mga mata ni Lourdes. Tumawa ang binata ngunit hindi magawang matawa ni Lourdes dahil iniisip niya pa rin si Hades. Alam ko naman, Lourdes. Masyadong halata ang nararamdaman mo para sa akin. But you see, kaibigan lamang ang handa kong ibigay sa iyo. Dahil masasaktan lamang kita pagdating ng panahon. You're beautiful, Lourdes. Ikaw ang pinakamagandang babae na kilala ko dito sa atin. At hindi ka mahirap mahalin, alam mo yan. Pero sa ngayon, ay mamahalin ko na muna ang sarili ko. At wala akong panahon sa relasyong pansamantala lang. Unti-unting tumango si Lourdes. At nagtaka pa siya dahil hindi man lang siya nakaramdam ng sakit sa mga narinig mula kay Zeus. I suggest, mag-focus na muna tayo sa pag-aaral natin. Lalo na't parehas tayong graduating student. Tularan na muna natin si Hades, okay ba yun? Muling saad ni Zeus na ikinangiti ni Lourdes. Got it. I guess, hindi naman ganoon kalalim ang pagmamahal ko sa Zeus. Masyado lang siguro ako nabulag sa kagwapuhan mo. Tumawa si Zeus at ginulo ang buhok ni Lourdes. Gwapo rin naman si Hades at mahal na mahal ka. Huwag mo na akong mahalin dahil masasaktan ka lang. Oo na, ito naman, ipapamukha pa talagang hindi ako mahal. Irap ng dalaga na lalong ikinatuwa ni Zeus. Sa di kalayuan, ay si Hades naman na nakatayo lamang at nakatitig sa dalawa. Mapait na napangiti si Hades at agad nag-iwas ng tingin nang makitang tuwang-tuwa ang babaeng kanyang iniibig sa lalaking iniibig rin ito. Sa gabing yun, ay hindi umuwi si Hades sa kanilang bahay at piniling uminom ng alak. Unang beses niyang uminom ng alak, kaya nakakatatlong bote pa lamang siya ng beer, ay tila lasing na siya. Hindi napigilan ng binatang maiyak sa kanyang sitwasyon. Kung ipinanganak lang sana akong mayaman, hindi sana ako magdadalawang isip na sabihin kay Lourdes ang tunay kong nararamdaman. Mas maaga ko sanang nasabi sa kanya na mahal ko siya.
Hindi sana makukulog ang loob niya sa mayamang Zeus na yun. Wala eh. Mahirap lamang ako at mayaman si Zeus. Natural lang na mahalin siya ni Lourdes dahil bagay sila. Malungkot niyang wika at patuloy lamang sa pag-inom ng alak. Naisip ni Hades na may pasok pa siya kinabukasan, ngunit tila nawala na siya ng gana sa lahat. Pinili na lamang ng binata na matulog sa bahay inuman at umaga nang umuwi. Habang naglalakad pa uwi, ay nagulat siya nang makitang sabay na naglalakad si Zeus at Lourdes. Ngunit napangiti rin siya kalaunan nang mapagtantong baka nagkamabutihan na ang dalawa. Hades? Oh my goodness, what happened to you? Gulat na wika ni Lourdes at tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. Huwag niyo na akong pansinin. Naparami lang ako ng inom kagabi. May sahod kasi kaya nagkayayaan. Pagsisinungaling niya. May klase pa tayo, hindi ba? Umuwi ka na, bilisan mo. My goodness, your time is running. Maarting saad ni Lourdes. Ka-absent ako ngayon. Kayo na lang muna ni Zeus. Zeus pare, ingatan mo yung kababata ko ah. Mula ngayon ikaw nang bahala sa kanya. Hades, ano bang pinagsasabi mo? Lasing ka pa yata ah. Zeus, mauna ka na muna sa school at hatid ko na muna siya sa kanila. Hindi umimik si Zeus, ngunit tumango naman ito sa dalaga. Mabilis na nilapitan si Hades ni Lourdes at hinawakan siya sa kamay. Nagsimula na silang maglakad pa uwi, habang si Zeus naman ay papunta sa paaralan. Walang nagsasalita sa dalawa hanggang sa narating nila ang bahay ni Hades. Nandyan ba sa loob si tita? Sabihin mo narito ako at mag-uusap kami. Unang beses mo tong ginawa, Hades. This is not you. Please, Lourdes. Pumasok ka na sa school. Matutulog na muna ako ngayon at sobrang sakit ng ulo ko. No. Kilala mo ako, Hades. Hindi mo ako basta-bastang mapapaalis lalo na't ako ang babae rito. Lagot ka kay tita at natuto ka ng uminom. Naunang pumasok sa loob si Lourdes at hinanap ang nanay ni Hades. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nito nakita ang ginang kaya bagsak itong lumabas at binalikan si Hades. See? Hindi ba't wala kang napala sa loob? Umalis ka na. Umusbong ang galit ni Lourdes at mabilis na pinapasok sa loob ang binata. Dinala niya ito sa banyo at walang pagdadalawang isip na sinabuyan ng tubig. Gulat na gulat si Hades, lalo na't sobrang lamig ng tubig sa oras na yun. Lourdes, what the? Bakit mo yun ginawa? Serve you right. Nararapat lamang yan sa'yo upang magising ka sa katotohanan. Gumising ka na, Hades. This is not you. Pinikit ni Hades ang dalawang mata at naikuyom ang dalawang kamao. O ano? Sasaktan mo ako? Sasaktan mo na ako ngayon dahil nasaktan kita? Hindi ko naman hiniling na mahalin mo ako ah. Hindi na natapos ni Lourdes ang sasabihin dahil binalibag na ni Hades ang tabo na nasa harap nito. Oo na at masyado akong ilusyonado. Masyadong mataas ang pangarap ko. Kasalanan bang mahalin kita? Kasalanan naman ngayon ang magmahal ha, Lourdes? Lumalayo na nga ako. Pero ikaw tong lapit ng lapit. Gusto mo bang maging miserable ako? Tapos ikaw sobrang saya kasama ang taong mahal mo? Hades, hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh ano? Kitang-kita ko kagabi, Lourdes. Kitang-kita ko kung paano ka tumawa. Ngumiti kasama siya. At alam kong nagkamabutihan na kayong dalawa. Tanggap ko naman eh. Tanggap ko namang hanggang dito na lang ako. Na hindi ako kayang mahalin ng babaeng mahal ko. Hades, no. Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw ang pipiliin ko kapag dumating ang punto na papipiliin mo ako? Paano kung sabihin ko sa'yo mas mahal pala kita kaysa kay Zeus? Oo, crush ko si Zeus. Pero hanggang doon lang yun. Sa mga nakalipas na araw, inaisip ko na hindi ko pala kayang ganito tayo.
Hades, miss na miss kita. Miss na miss ko na ang Hades na kilala ko. Hindi yung ganito. Hindi yung lasing ka at mas pipiliin mong huwag pumasok sa paralan. Pangarap natin to, Hades. Pangarap nating dalawang magtapos ng pag-aaral. Tulala lamang si Hades habang nagsasalita si Lourdes. Nagsimula nang tumulo ang luha ng dalaga, ngunit patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Nais ko lang namang magmahal ng taong mahal rin ako, Hades. At alam kong ikaw yun. Ikaw lang ang nagmamahal sa akin mula noon hanggang ngayon, bukod sa pamilya ko. Please, Hades. It's not too late. Bumalik ka na. Ibalik mo yung Hades na kababata ko at mahal ako. Unti-unting pinunasan ni Hades ang mga luha sa mukha ni Lourdes at unti-unting hinalakan ng mata nito. Patawad, mahal ko. Patawad kung naging ganito ako. Nasaktan lamang ako ng sobra. Nagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko masabi-sabi sa yung totoo kong nararamdaman. Pero Lourdes, ikaw pa rin naman. Ikaw pa rin ang mahal ko. At masaya akong malaman na mas pinili mo ako kaysa kay Zeus na mahal mo. Kahit naman mahalin ako ni Zeus, ay ikaw pa rin ang mamahalin ko, Hades. Mukhang hindi yata ako masasanay kung tuluyan kang magbabago sa akin. Alam mo bang gusto ka ni Mommy para sa akin? Talaga? Kung ganun, okay lang kay tita na mahirap ang nobyo mo? Importante pa ba yun? Hindi naman habang buhay na ganito ka na lang ah. Naalala mo ba noon? Pangarap nating makapagtapos ng pag-aaral upang magkaroon ng magandang trabaho, makapag-ipon, at makapagtayo ng sarili nating negosyo. Oo naman. Pangarap na nating isunod ang bahay kapag may negosyo na tayo eh. Napatawa na lamang si Lourdes at niyakap ang basang katawan ni Hades. Mahal kita, Hades. Hindi ko man naisip ka agad, pero mahal kita. Mas mahal kita, Manang Lourdes. Ikaw lang ang pinakamaganda, pinakamasungit, ngunit mapagmahal na babaeng kilala ko. Mahal kita mula noon hanggang ngayon. Napangiti na lamang si Lourdes at mas lalo pang hinigpitan ng yakap kay Hades. Maya-maya pa ay si Hades na ang unang bumitaw sa kanilang yakap dahil basa na ang damit ni Lourdes. You must change, Lourdes. Basang-basa ka na. Yeah, right. Sana pala hindi na lamang kita sinabuyan ng tubig. Sorry. Napailing na lamang si Hades at ngumiti sa dalaga. Nang makalabas na si Lourdes, ay agad naligo si Hades. Buong akala niya ay umuwi na ang dalaga, kaya lumabas siyang tanging tuwalya lamang ang nakatabon sa kanyang pribadong parte ng katawan. Napasigaw naman sa gulat si Lourdes nang makita si Hades na basang-basa ang katawan at manipis pang tuwalyang gamit nito. Hades, ano ba? Alam mo mga dalaga at binata na tayo pero naghuhubad ka pa rin dyan sa harap ko. Sigaw na wika ni Lourdes. Sorry, akala ko kasi nakaalis ka na. At isa pa, ganito talaga ako lumalabas ng banyo. Pasensya na. Oh my goodness. Magbihis ka nga. It's getting hot in here. Imbis na mahiya si Hades, ay napangiti na lamang siya at unti-unting lumapit kay Lourdes. Fine then. Samahan mo kaya akong magbihis, Napasinghap si Lourdes at mabilis na tumayo. Huwag kang ganyan, Hades ha. Baka nakakalimutan mong hindi mo pa ako nililigawan. Isusumbong talaga kita kay Mommy. Hindi na nga natapos ni Lourdes ang sasabihin dahil sinakop na ni Hades ang kanyang labi. Goodness baby, matagal ko ng pangarap na mahalikan ka. Bulong ni Hades nang binitawan ang labi ni Lourdes, ngunit sinakop rin ito kaagad matapos magsalita. Napapikit na lamang si Lourdes at napayakap sa basang katawan ng kababata. Naisip niyang maswerte pala siya kay Hades
Kahit sang ang gulo niya mang tingnan. Mabait, matalino, masipag sa buhay ang binata, at labis niya itong may pagmamalaki. Lumipas ang ilang buwan at nakapagtapos na ng pag-aaral si Hayes at Lourdes. Bumalik na rin ng Amerika si Zeus tulad ng plano nito. At sa tulong ng magulang ni Lourdes, ay nakapasok kaagad si Hayes at Lourdes sa magandang kumpanya at 3 taon lamang ang lumipas ay nagkaroon na sila ng sarili nilang negosyo. Mas inuna muna ng dalawa na magtayo ng sariling bahay bago nila naisip na magpakasal. Sunod-sunod ang biyaya na kanilang natanggap mula nang magsimula ang kanilang relasyon hanggang sa magkaanak sila. Kailanman ay hindi pinagsisihan ni Lourdes na mas pinili niya sa huli ang kanyang kababata kaysa sa lalaking una niyang inibig. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. And this is Regine here in Kulay TV. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod na storya!